ng ano na ah, dilaab, liyab. Sa Tagalog, liyab. Sa Bisaya, dilaab. No? So ngayon, ang scripture natin nasa Luke, pero ang isi-share ko dito sa inyo, kasi ang ano natin, tema natin, liyab, init at pag-ibig sa paglilingkod. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go! Liyab! Sabi ko, sabay-sabay tayo eh. Hindi ako mauuna. Sabay-sabay. Sige, 1, 2, 3, go! Init at pag-ibig sa paglilingkod. Isa pa. Wala pa ako, hindi pa ako nagbibilang. Tignan niyo ako magbilang para sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay, init at pag-ibig sa paglilingkod. So, kapag naglilingkod ka na wala kang init at wala kang pag-ibig, hindi paglilingkod yun. Yun ay tinatawag na pagtalikod. Pag wala ng init. And may istorya sa Luke chapter, etong anong to, itong message nito, napakinggan ko ito dun sa isang pastor na nagbigay sa akin talaga ng inspiration yung message niya. Napunta ako ng Cagayan sa norte, Cagayan Valley, Ilocano. Napunta ako sa Ilocos, sa Kalinga. Napunta ako sa Antique, sa Iloilo, sa Cebu, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro. Napunta ako Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Hindi lang ako nakapunta sa Boracay. Wala akong pera eh. Tapos, ito, sinishare ko to sa kanila. Nag-revival kami sa Antique. Share din ito. Itong tungkol sa, kasi ang natin ipaglilingkod, Si Hesi mamaya ang mag-share doon sa scripture. Medyo lilis ako ng konti. Pero ito'y apoy din. Sa Matthew chapter 16, Luke chapter 16 ay verse 23 up to 30. Ito istorya ng mayaman at yung pulubi, si Lazaro. Sino na nakapakinig dito? Yung mayaman at si Lazaro. Yung si Lazaro, nandun na sa nanghingilan yung mumu sa yung mga tira-tirang pagkain ang kinakain niya, tapos may mga sugat-sugat pa siya. Pero yung mayaman, ang daming pagkain, hindi man lang mabigyan. Ngayon, namatay yung pulubi sa sobrang kahirapan, sa sobrang sakit. Makinig kayo magtatanong ko mamaya pag hindi nyo nasagot. Wala kayong Graham. Joke lang. Namatay yung mahirap, kinuha ng anghel. Namatay yung mayaman, dinala sa impyerno. Dinala sa impyerno yung mayaman, kaya mahirap maging mayaman, Hindi mahirap maging mayaman, hindi masama maging mayaman, huwag ka lang maging madamot. Di ba? Hindi masamang maging mayaman, huwag ka lang madamot. Huwag ka lang kumulekta ng mga maleta. Mga maleta puno ng pera. Hindi niya alam yun, Hindi kayo nagre-react eh. Hindi kayo updated sa mga current event. Ito share ko sa inyo, 7 bagay na nasa impyerno na dapat nandito sa church. Wala? Pastor, ano yun? 7 bagay na nasa impyerno dapat nasa church. Sister Jen, wala, okay.
Sa Luke chapter, kung may Bible kayo, pakibuksan nyo. Luke chapter 16. Luke chapter 16, pakibasa sa 23. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, nagdadaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Okay. Sa English doon, si Lazaro nasa paradise. Yung mayaman nasa impyerno. Ngayon, tumingala si mayaman kay Lazaro. Nakita niya yung paradise. No, mahirap pala yun pag nasa impyerno ka na. Tsaka gusto mo pang maging mapunta ng langit. Sabi ang unang bagay na nandito sa chapter 16 ay vision. Vision of paradise. No? Lahat kayo naniniwalang may langit, di ba? Naisip niyo ba kung gaano kaganda ang langit? Naisip niyo na? Sige, halimbawa lang, mag-isip ka kunyari, anong meron sa langit? Anghel. Nakita doon, may comfort, masaya na si Lazaro doon. Sa lupa si Lazaro ay, pero pagdating sa paradise, ang saklap, kung kailan nasa impyerno siya, doon niya pa nakita yung ganda ng langit. Hello? Di ba dapat ngayon pa lang makita na natin langit? And kung saan nagdurusa na siya, tsaka niya palang nakita yung langit, yung paradise kung saan nandoon yung mga banal. Hanggang tingin na lang siya. Pangalawang bagay, bakit nawala yung mga tao dito? Ito mga tigabasa, halika dito. Dito kayo. Lapit kayo dito. Dali, dito, Luke chapter 16. Verse 24. Verse 24. Sige, tuloy mga... 24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ko kayo sa akin. Utusan ko ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang kanyang daliri at basahin ang takot nila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy. Okay. Pangalawang bagay, sa English version, he cried out. Sumigaw siya. Tumawag siya kay Abraham. Ang sabi ni Abraham, hindi pwedeng pumunta si Lazaro diyan kasi may harang, may bangin. Kung kailan nasa impyerno na siya, tsaka pa lang siya humingi ng tulong sa Panginoon o kay Abraham. Huwag natin ngayon tayo na kung kailan naman nasa impyerno ka na, tsaka pa kahihingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, iligtas mo ako. Ngayong pangalan, nag-offer na si Lord ng kaligtasan, hindi mo tinanggap. Paano kaya kung nasa impyerno ka na? Andiyan na nga, next week, sa first week ng April, alalahanan natin yung Semana Santa, di ba? Yun na nga, binigyan na tayo ng pagkakataon para magkaroon ng kaligtasan, hindi natin tinanggap. Binabaliwala natin si Lord. Ngayon, itong mayaman ito, kung kailan naman nasa impyerno na siya, tsaka pa siya tumawag, Panginoon, tulungan mo ako. Di ba dapat dito tayo humingi ng tulong? Amen. Sino dito nahihirapan? Sino dito nasasaktan? Sino dito nagdurugo ang mga puso? Sino dito mga iniwanan?
Diliit nyo pa, iniwanan na kayo. Sino dito ay nagmamahal pero hindi siya mahal? Doon pa lang na-realize ng mayaman na kailangan niya pala ng tulong. Hindi niyo makakayang mag-isa kung wala ang tulong ng Panginoon. Amen? Pwede ka maging successful sa buhay mo. Financially, materially, but how about yung kaluluwa mo? Pagkatapos ng buhay mo dito, saan pupunta? Kung wala sa buhay mo si Kristo. Amen? Kahit anong gwapo mo, kahit anong ganda mo, pag wala si Kristo, iihaw ka lang doon sa impyerno. Tapos siya kasasabi sa sigaw ng, Panginoon, tulungan mo ako. Yeah, hindi na, wala nang tulong. Sabi yun, doon pa rin sa chapter, verse 24, sabi niya, utusan po ninyo, timbiro mo, kung kailan nasa impyerno na, sabi niya, utusan siya, no? Utusan mo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy. Okay? Ang pangatlong bagay na nasa impyerno ay apoy. Apoy. Dapat sa puso natin nag-aapoy ang init at pag-ibig para sa Diyos. Paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung tinuturing natin ang gawa ang Panginoon na parang okay lang. Hindi. Okay lang. Hindi. Dapat may apoy pala tayo sa ating mga puso. Apoy na nagpapainit sa ating damdamin na mahalin ng todo-todo si Lord. Hindi yung ating mga jowa na iiwan tayo balang araw. Sino kaya dito mga iniwan ng mga jowa? Ilan kaya? May jowa ka na? Wala pa. Magkakaroon ka na? Huwag kang kasi yan walang jowa eh. Dapat yung init. Hindi yung init ng kalan. Kundi init sa paglilingkod. Hindi init ng kalan. No? Marami ngayon, mainit ang kalan. Alam niyo yung kalan? Tapos doon mo ng Kailangan, mainit daw yung damdamin natin para sa Diyos. First, na priority nating mahalin ay ang Diyos. Dahil kayo'y mga bata pa, dahil kayo'y mga chikiting pa, hindi pa dapat pina-priority yung pagjojowa-jowa. Nagbibigay ka ng bulaklak sa babae, yung nanay mo nga, di mo bigyan ng candy. Linilibre mo ng milk tea. Yung nanay mo, di mo bigyan ng 3-in-1. Magkano lang ang 3-in-1? Magkano ang 3-in-1 ngayon? 12. Magkano milk tea? 35. Alam na, alam ah. Tapos ang binibigay sa nanay, yung stick na kape. Nay, ito lang sa'yo, Nay. Kanina yung milk tea? Sa jowa ko. Tapos kay nanay himingi ng baon. Tapos kinakalahati lang para pang milk tea kay jowa. Hello? Then, doon pa rin, sabi doon, sa 24, sabi doon,
Utusan po ninyo si Lazaro na isawsawan sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. At basahin ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy. Nagkaroon sa langit, may tubig. Sa paradise may tubig, sa impyerno wala. Kaya nauuhaw yung nauuhaw. Eh? Ang kagandahan dito, pag nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka mauuhaw. Amen? Pero pag nandun ka na sa impyerno, mauuhaw ka. Diyan mo malinis, sana. Amen? Amen? Kaya sabi na, vision of heaven, tapos yung cry for help, then fire, terus number 5, prayer. Sino dito marunong manalangin? Taas ang kamay. Ikaw mag-closing prayer. Ay, ako. Parang kung ano pa ko si Madi pa. Pero hindi nyo narinig kumanta si Madi kanina. Okay. Verse 27. Verse 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon amang Abraham, ipinapakiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa translation ng English, I pray, Father Abraham sent Lazaro. Okay? Kung kailan naman nasa impyerno na siya, doon pa siya nanalangin. May mga CYD pang hindi marunong manalangin. O baka nahihiyang manalangin. Dito sa Don Enrique, marunong ka manalangin? Ako mag-closing prayer mamaya. Gugulat siya eh. Kaya, alam niyo, yung mayaman, kung kailan naman nandoon siya, sa impyerno, doon pa siya nananalangin. Eh, may prayer meeting ang bawat church, hindi siya pupunta. Dito, every Friday, may prayer meeting kami. Konti lang pumupunta rin. Doon sa inyo dati, may prayer meeting sa inyo dati? Meron. Pupunta kayo? Parang gano'n, parang dining. Okay? Kaya, kung kailan nasa impyerno, doon pa siya nananalangin. Mahirap yun. Amen? Then, number 6, so 28, verse 28, sa aking 5 kapatid na lalaki, susuguin po ninyo siya upang siya'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngayon, ilan ang kapatid mo? 3. 20. Ilan ang kapatid mo? Sino dito ang pinakamaraming kapatid? Ilang kapatid mo? 6? Yung pinakamarami. Okay, 12 daw. May kakilala ko, 16. Buhay lahat. Yung classmate ko, 21. Pero iba-ibang nanay. Okay. So, sabi niya, ipadala mo si Abraham doon sa mga kapatid ko, may 5 pa akong kapatid. Kung kailan naman nasa impyerno na siya, doon pa na siya nagkaroon ng concern. Yung number 6, concern.
Kung kailan naman nasa impyerno na siya, doon pa siya nasabi na, uy, doon niya pa ipinanalangin ng kanyang mga kapatid na sana maligtas. Ang problema, wala nang pagkakataon. Habang nandito pa kayo, may pagkakataon pa kayong sabihan ng inyong mga kapatid. Ang inyong mga kaibigan, habang wala pa kayo sa impyerno. Pastor, bakit may impyerno ba talaga kami? Hindi naman. Ang ibig ko na sabihin, ayain nyo sila. Baka papunta ng impyerno sila. Kayo lang papunta ng langit. No? Amen? Ayain nyo sila. Baka, kayo pa, maatim nyo ba sa kakalooban nyo, yung nanay nyo, yung tatay nyo, yung kuya nyo, yung ano nyo, nagsasayaw ng Macarena doon sa ano? Nabubudot sa impyerno. Tapos kayo doon, nagtatawanan kayo doon sa langit, nagtatawanan kayo. Kaya, etong mayaman ito, kung kailan napunta siya sa impyerno, doon pa siya nagkaroon ng concern. Sino dito ang concern sa mga makaibigan? Taas ang kamay. Walang concern. Baka pagdating ng impyerno kayo, diyan ka lang kayo sabi, Panginoon, Panginoon, sana maligtas po yung aking kaibigan. Panginoon, sana maligtas po yung aking kapatid. Sana po hindi sila mapunta sa impyerno. Kaya, ano natin, dapat nagliliyab ang puso natin para sa lahat. And then, sa verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Number 7, persistent. Persistent siya. Yung mayaman, kahit na nasa impyerno na gusto niyang babalaan yung kanyang mga kapatid na huwag mapunta sa impyerno. Pero huli na ang lahat ng pagiging persistent niya. Ngayon, kayo nakaupo dyan, mga kabataan, dapat persistent din kayo. Pastor, hindi ako pinapakinggan ng kapatid ko. Sige lang. Pastor, hindi ako pinapakinggan ng nanay ko, ng tatay ko. Sige lang. Be persistent. Huwag niyong tantanan, katulad sinabi ni Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Ang problema kasi, minsan, hindi natin masabihan sila na huwag mapunta ng impyerno kasi tayo papunta ng impyerno minsan. No? Katulad ditong mayaman. Doon niya lang na-realize, nung nasa impyerno na siya. Very concerned na siya, persistent pa. Pero ang problema, huli na ang lahat. Hindi mo na mababalik ang kahapon. Yan. Kaya dito pa lang kailangan nagliliyab na yung ating persistent, nagliliyab na yung ating concern, nagliliyab na yung ating pag-ibig sa Diyos. At talagang bukas na bukas yung ating mata. Tayong mga anak ng Diyos, dapat nag-aalab ang damdamin natin para sa Diyos. Ano ibig sabihin nag-aalab? Alam niyo ang kabataan pag na-inlove, kayang pagsinungalingan lahat. Kayang awayin lahat, no? Kayang aawayin niya lahat. Sabi, uy, yung nililigawan mo, parang puno ng kalabasa. Makikipag-away yun pag na-inlove, no, Kurt. Pag na-inlove, makikipag-away. Wag mo sasabihan, nakatingala yung ilong ng nililigawan nyo, aawayin ka niyan.
Kasi sa kanya, para sa kanya, yun ang pinakamagandang ilong sa buong mundo. Kahit yung kilay noon, sabog, sabi, yan ang pinakamagandang kilay sa buong mundo. Huwag na huwag mong aawayin. Kahit na may amoy yung tagiliran niya, sabi niya, oh, yan ang pinakamabagong bagay na naamoy ko sa buong mundo. Kaya huwag mong aawayin yan. Kasi nag-aalam, di ba? Nag-aalam. Wala siyang pakialam kung ano yung maamoy niya pagkatabi yun. Sabi niya, bango nito. Hindi na kailangan ng Rexona. Won't let you down. Kasi in love na in love eh. Naglalagablab yung pag-ibig. Di ba? Just ano? Naglalagablab, walang pakialam kahit anong maamoy. Kahit yung paa, parang inipit ng mga ano, hindi ko malaman kung ano, patay na daga, yung paa mo sa mahalaga. Mahal ko siya. Nag-aalam. Sabi ng tatay, huwag kang pumunta doon. Sabi ng nanay, huwag kang pumunta doon. Hindi, nag-aantay sa akin si Buknoy. Inaantay ako doon. Ayoko siya mag-isa. Yun ang mahirap. Amen? Kaya ang ano natin, kailangan, kung gaano ka magmahal sa tao, mas sa Diyos. Di ba? Kung gaano ka persistent sa pagmamahal mo sa tao, mas persistent ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Huwag nyo nang antayin. Huwag na nating antayin ma-imperno tayo, tsaka pa tayo manalangin. Tsaka pa tayo maging concern sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating... Kung kailan nasa imperno na, mananalangin ka, tulungan mo ako, Lord. Hindi na pwede. Kung kailan nasa imperno ka, tsaka mo palang iisipin yung ganda ng langit. Ay, sana yung palang pinili ko. Sabi niya, anong gusto mo? Sa langit, sa imperno. Sa langit. Langit. Ang lapit-lapit ng chest, hindi mo puntahan. Puntak pa ng langit. Amen ba, mga kabataan? Hindi masamang magmahal. Kasi nga yung krudo nagmahal. Hindi masamang magmahal. Basta nasa tamang tao, nasa tamang panahon, at unahin mo ang Diyos na mas mahal at mahalaga. Amen? Maglagablab yung ating damdamin para sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? So, huwag nating antayin. Huwag nating antayin mauimpyerno tayo bago natin magkaroon ng concern. Ilang pa kapatid nyo na hindi nakakilala? Ilang kapatid nyo na naninigarilyo na, nagbabarkada na, ilang kaibigan nyo, kamag-anak nyo, ang grabe yung buhay. Dapat maging persistent kayo. Alam niyo persistent? Masigasig. Huwag niyong tantanan. Huwag niyong tantanan na dalhin sa Panginoon. Huwag niyong tantanan na ipag-pray. Dito pa lang sa lupa, pag-pray na natin sila. Pero kailangan kayo din, nakikipag-pray din kayo. Amen? Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen. So, purihin ang Panginoon.